Hindi ko po gustong mawala si Kuya Piolo. Pero bakit po ganun, Yaya? Bakit nararamdaman ko po na ngayong wala na siya? Sa wakas, mapapansin na po ako ni na Mama at Papa. Niyakap si Roxanne ng kanyang yaya. Ayaw niyang maramdaman yon. Para sa batang katulad niya palang noon, mali na maramdaman niya ang ganoong bagay. Lalo na at kamatayan ng kuya niyang si Piolo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, alaga ko. Okay lang sa akin na i-share mo kung anong mga naiisip mo. Sabi ng kanyang yaya Esme, sabay haplos sa kanyang buhok. Nang nandito pa ang kuya mo, naiintindihan ko na inggit ka. Nasa kanya palagi ang atensyon ng lahat. Pero mahal naman kita, Roxanne. Mahal na mahal ka rin ng lola mo. At sana itong naiisip mo, huwag mo na sanang sasabihin sa kahit na sino, ha? Lalo na sa Mama at Papa mo. Nagluluksa pa rin sila kay Piolo at hindi magandang marinig yan. Marahang tumango si Roxanne. Alam niya naman iyon. Hindi niya sasabihin sa mga magulang ang mga naiisip. Bukod sa hindi makikinig ang mga ito, batid niya rin naman na hindi magugustuhan ng kanyang ama't ina ang ganong klase ng ideya mula sa kanya. Sa pagkawala ni Piolo, hindi lang ang kapatid niyang nawala, kundi ang kaayusan sa pagitan ng kanyang mga magulang. Kung nakinig ka lang sa mga doktor, baka nandito panganak natin. Siguro hindi tayo malalagay sa sitwasyong to. Tumaas ang boses ng ama ni Roxanne at puno ng paratang. Tahimik na nakaupo si Roxanne sa madilim na pasilyo habang iyakap ang mga tuhod. Nagtatalo na naman ang mga magulang niya. Hindi yon ang unang pagkakataon mula nang mamatay si Piolo. Pero sa gabing yon ay ibang pakiramdam. Mas masakit at mas desperado. Basag ang boses ng kanyang ina bilang tugon at mahihimigan ng sakit. Halos gustong magwala ni Roxanne. Ayaw niyang makita ng ganoon ang mga magulang niya, lalo na si Malu. Hindi ko ginustong mangyari to, Henry. Akala mo gusto kong mawala si Piolo? Humihikbi ang boses ng kanyang ina. Kung pwede lang, ibibigay ko ang lahat para pumalit sa kanya. Kahit ano para lang bumalik siya sa atin. Ipinikit ni Roxanne ang kanyang mga mata. Umiiyak na naman ang mama niya. Naririnig niya ito na sinusubukang huminga sa pagitan ng mga hikbi. Huwag mo kong sisihin. Halos nagmamakaawang sabi ni Malu. Hindi dahil sa akin kaya namatay si Piolo. May sakit siya, Henry. Walang may kasalanan at wala ring may gusto ng mga nangyari kay Piolo. Ngunit ayaw tumigil ng kanyang ama. Siya ang nag-iisang anak kong lalaki, Malu. Ang tanging pag-asa natin. Alam mo namang nagbibita kay Papa ang stepbrother ko na yon. Paano kapag naisip niyang sa anak ko'n ipamana ang lahat? Malaking mawawala sa atin. Ang magtataglay ng ating pangalan. Ang pamana ng ating pamilya. At ngayon, wala na siya. Wala na. Anong matitira sa atin? Mahinang bumulong si Roxanne at dinama ang mga luha na nasa baba niya na. Ako, natitira pa naman po ako sa inyo. Anak niyo rin naman po ako. Narinig niyang muli ang boses ni Malu. Ano ba? Namatayan tayo ng anak. Hayaan mo naman ang mga sarili nating magluksa kay Piolo. Alam kong inaalala mo yan pero maniwala ka na lang na mapupunta pa rin sa iyo ang lahat ng legacy ng pamilya ninyo. Anak ka pa rin ni Papa. Naninikip ang dibdib ni Roxanne. Sa buong pamilya nila parang umikot lahat kay Piolo. Ang kanyang kuyang pinakamatanda, pinakamatalino at pinakamagaling. Noon pa man, si Piolo ang nakakakuha ng atensyon at ng mga papuri. Kung may pumapansin man kay Roxanne, yon ay ang yaya Esme niya at lola sa mother side. Mabait at tila walang nagagawang mali si Piolo. At si Roxanne, tila palagi siyang anino. Kahit gaano rin siya katalino at kagaling, hindi pa rin siya mapapansin. Kahit pilitin niyang maging katulad ng mga gusto ng mga ito, hindi pa rin napupunta ang atensyon sa kanya. Tila palagi na lang siyang nasa likuran. Nananabik na lumingon sa kanya ang mga mata ng kanyang mga magulang. Hindi mo naiintindihan, Malu. Lumaki ako na kahit ako ang totoong anak parang hindi niya ako makita. Lagi na lang ang anak ng stepmother ko ang napapansin niya. Ganun si Papa.
Pero nang dumating ang apo niyang si Piolo, nag-ibang tingin niya sa akin. Saad pa ni Henry. Nanginig naman ang boses ni Malu. Pero wala na si Piolo, Henry. Hindi na siya babalik. Nawala ng anak natin. Iniwan niya na tayo at kailangan nating tanggapin yon. Masakit. Pero kailangan nating patahimikin ang mga alaala niya. Nadama ni Roxanne ang napakalaking alo ng guilt na dumadaloy sa kanya. Okay lang ba talagang gumaan ang pakiramdam niya ngayong wala na si Piolo? Okay lang bang mag-isip, sandali lang, na kapag wala ng kuya niya, baka mapansin siya ng parents niya? Na kapag siya na lamang, magiging sapat na siya sa mga ito. Sana, dinala natin siya sa ibang bansa, Malu. Dapat doon natin siya pinagamot. Kasalanan mo. Masyado kang mapilit na dito na lang siya ipagamot. Wika ng papa niya. Huwag kang maglalakas loob na sisisihin ako, Henry. Napasigaw ng kanyang mama. Huwag kang maglakas loob na sisihin ako sa mga nangyari kay Piolo. Minahal ko siya gaya ng pagmamahal mo. Ibibigay ko ang lahat para iligtas siya pero nawala na siya sa atin. Siya na rin ang nagsabi na huwag na natin siyang dalhin sa ibang bansa. Umiiyak. Dumadaing ng si Piolo. Sumusuko na at sabi huwag na siyang ilaban dahil hindi niya na kayang sakit. Pinagbigyan ko lang ang anak natin. Dahil nasasaktan ako na makita siya ng paulit-ulit na nahihirapan sa sakit niya. Kailangan mong unawain na kahit gaano pa tayo kayaman, kahit gaano pa karami ang pera natin para maipagamot siya, kung oras niya na talaga, wala na tayong magagawa. Pinigilan ni Roxanne ang mapahikbi. Hindi na siya makahinga ng maayos kaya napahawak siya sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo palapit at yakapin ang mga magulang niya. Ayaw niyang marinig ang pag-aaway ng mga ito. Ayaw niyang sisihin ng mga ito ang isa't isa. Masyadong masakit yon para sa batang puso ni Roxanne. Naisip niya si Piolo sa paraang palagi nitong nakukuha ang atensyon ng mga magulang nila. Sa paraan na ito palagi ang perpekto sa paningin ni na Henry at Malu. At gayunpaman, ngayong wala na ang kuya niyang mahal ng lahat, tila nagkaroon ng kawalan sa bahay. Isang kawalan na hindi mapunan. Sa dilim ng pasilyo, hinayaan ni Roxanne ang sarili na humikbi. Iniyak kanyang kapatid na minsang kinainggitan para sa atensyong kinuha nito. Pero higit sa lahat, umiiyak siya dahil namimiss niya rin naman ito. Kuya Piolo? Bulong ni Roxanne habang umiiyak. Okay na pala sa akin, kahit ikaw palagi ang gusto nila, basta bumalik ka na lang. Ayoko mag-away sina mama at papa. Balik ka na lang pala, Kuya Piolo. Miss na rin kita. Please, bumalik ka. Ngunit alam ni Roxanne na kahit na lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi, imposible na bumalik ang kuya niya. Wala na si Piolo at walang kahit anong hiling o luha ang makakapagpabalik sa kanyang kapatid. Tumigil ang pagtatalo ng mga magulang ni Roxanne pero nasa hangin pa rin ang tensyon at nandun pa rin ang sakit. Humihiling pa rin siya na makita ng mga magulang niya na nandun pa rin siya. Subalit kahit wala ng kuya niyang si Piolo, kahit siya na lang ang nandoon, hindi pa rin talaga siya mapansin. Hinding-hindi babaling ang atensyon ng mga ito sa kanya. Malu, kailangan natin ng isa pang anak. Rinig niyang sabi ng kanyang amang si Henry. Natigilan si Roxanne sa pagbabasa sa kanyang libro. Hindi niya alam kung bakit kailangan ng isa pang anak, gayong nandyan naman siya. Hindi naman sa ayaw niyang magkaroon ulit ng kapatid. Pero kung sabihin kasi yun ng ama niya, parang hindi natural at tila nagmamadali. Nagpatuloy si Henry. Dapat mabigyan natin ng isa pang tagapagmanang papa. Hindi naman pwede si Roxanne. Lalaki ang kailangan natin. Dahil lalaki lang ang pwedeng magdala ng apelyido ng pamilya natin. Wala na si Piolo. At ngayon, dapat masigurado natin na tayo ang magpapatuloy ng legacy ni Papa. Hindi pwedeng ang stepmother ko ang pumalit. Naiintindihan mo ba yun, Malu? Hindi maintindihan ni Roxanne. 9 na taong gulang pa lang siya ng mga panahong yon, ngunit may naiintindihan na siya sa mga nangyayari. Hindi talaga siya tinitingnan ng kanyang mga magulang gaya ng pagtingin ng mga ito kay Piolo. Parang wala pang isang anak na kailangang mahalin. At gusto ng kanyang ama ngayon na magkaroon ng isa pang anak ang kanyang ina. Isang batang lalaki.
Napabuntong hininga ang kanyang inang si Malu. Henry, sa tingin mo ba ganun lang kadali? Nagpa-check ako sa ubi ko kahapon. Medyo hindi maganda na magbuntis ako ulit. Isa pa, hindi pa ako emotionally ready na magkaroon ulit ng baby. Nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ni Piolo. Humigpit ang hawak ni Roxanne sa libro. Mabigat ang kanyang puso sa pinag-uusapan ng mga ito. Nagbago ang lahat simula nang mamatay ang kapatid niya. Kailangan ng mga ito ng isang batang lalaki. Isang anak na naman na hindi niya kayang mapantayan. Isang tao na magtataglay ng pangalan ng pamilya nila. Bumalik sa kanyang isipan ang mga araw pagkatapos ng libing ni Piolo. Bahagyan na lang siyang tinitingnan ng kanyang ama. Parang wala na siya sa mundo nito. Hindi pa rin maalis kina Henry at Malu ang alaala ni Piolo. Kaya parang gusto ng mga ito na may pumalit. Masakit, sobrang sakit, dahil kailangan pa ng bago, gayong nandoon naman si Roxanne. Bakit ganun kaya sila, Yaya Esme? Tanong ni Roxanne. Nandito naman po ako, anak din naman po nila ako. Bakit gusto na naman po nila ng isang anak? Gusto po ba nilang palitan si Kuya Piolo? Hindi na nga po nila ako mahalin katulad ng pagmamahal nila kay Kuya. Bakit gusto pa po nila ng bago? Hinagod ni Yaya Esme ang kanyang braso. Huwag mo nang masyadong dibdibin yun, Roxanne. Ayaw mo ba nun? Magkakaroon ka ng kapatid kung sakali. Magkakaroon ulit ng baby dito sa mansyon. Isipin mo na lang na magiging masayang mga magulang mo at ikaw, magiging ate ka na. Napanguso si Roxanne. Paano po kung mas lalo po akong baliwalain ni Mama at Papa? Sana lalaki na lang po ako, no? Para napapansin din po ako ni Lolo at ng parents ko. Napabuntong hininga si Yaya Esme. Huwag ka nang malungkot. Mahal ka pa rin naman ng mga magulang mo. Hindi lang talaga nila masyadong naipapakita sa'yo dahil marami silang ginagawa at iniisip. Bakit kasi ganyan kayong mayayaman? Napatingin siya kay Yaya Esme. Hindi ba po 3 po ang anak niyo sa probinsya? May paborito rin po ba kayong anak? Mayroon din po ba kayong hindi gustong anak? Tumawa naman si Yaya Esme at umiling. Wala, lahat sila paborito ko. Lahat sila gusto ko. Pantay-pantay ang pagtingin ko sa mga anak ko kasi mahal ko silang lahat. Simple lang ang buhay namin sa probinsya pero masaya kami. Mas lalong bumaha ang lungkot sa mga mata ni Roxanne. Sana ganoon din ang pamilya nila sa kanya. Umasa siya na hindi puro legacy, pangalan at reputasyon ang maisip ng mga ito. Hangad ni Roxanne na maalala pa rin ng mga ito kung paano maging isang pamilya at maging mga magulang sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang kanyang ina na may dalang balita. Henry, buntis ako, sabi ni Malu sa kanyang ama. Napapikit naman si Henry at niyakap ang asawa niya. Mabuti naman at buntis ka. Hindi alam ni Roxanne ang mararamdaman. Gusto niyang manabik pero may bahid pa rin ang kalungkutan. Napangiti ang kanyang ina nang lumingon sa kanya pero hindi siya makangiti ng maayos. Roxanne, narinig mo ba yon? Magkakaroon ka na ulit ng kapatid. Masayang sabi ni Malu na minsan lang siyang mapansin. Magiging lalaki po ba o babae ang kapatid ko? Tanong ni Roxanne at maliit ang boses. Napabuntong hininga ang kanyang ina at inilagay ang kamay sa tiyan. Hindi ko pa alam, Roxanne, pero sana maging okay ang kapatid mo at maging healthy. Sana maging lalaki rin dahil yun ang gusto namin ng papa mo. Tumango si Roxanne ngunit sa kaibuturan niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot at lungkot. Hindi naman kasalanan ng magiging bago niyang kapatid. Hindi siya pwedeng magalit sa hindi pa isinisilang na bata. Nagagalit lang si Roxanne sa mundong tila nagsasabing hindi siya sapat, na hindi siya ang magdadala ng pamana ng pamilya, na hindi siya ang inaasahan ng kanyang ama. Ibinibigay naman ng mga ito lahat ng kailangan ni Roxanne. Magandang buhay, marangya, pero hindi ang atensyon at pagmamahal na kailangan niya. Kapag may mga nagagawa siya kahit tama, palaging hindi pinapahalagahan. Sa susunod na ilang buwan, hindi siya mapakali sa batang madadagdag sa pamilya nila. Ang kanyang ama naman, naging mas nahumaling sa ideya ng isang batang lalaki.
Tila umiikot lang ang bawat usapan sa pangangailangan ng tagapagmana. Hanggang nakita ni Roxanne ang kanyang ina na dumating at sinugod sa ospital. Yaya, ano pong nangyari kay Mama? Okay lang po ba siya? Tanong ni Roxanne. Napabuntong hininga si Yaya Esme. Ipagdasal na lang natin na maging okay ang mama at kapatid mo. Ilang araw din sa ospital ang kanyang ina at nang lumabas ito, hinang-hina pa rin at maputla. Halos hindi rin makausap ng maayos. Gayunpaman, ligtas naman ito at ang kapatid niya. Ayoko, Henry. Hindi ako papayag ng ganito. Malaking insulto sa akin to. Napaka-unfair mo. Narinig niyang sigaw ng kanyang ina sa loob ng kwarto ng mga ito. Anong gagawin ko? Ito ang kinabukasan ng pamilya natin, Malu. Desperadong saad ni Henry. Please, alam kong kasalanan ko to sa'yo. Pero wala na rin akong ibang maisip na paraan para mapapayag si Papa. Hindi pwedeng makuha ng stepbrother ko ang kumpanya. Pinaghirapan din naman ng aking ina ang kumpanya na yon. Please, siya nang nandyan kaya panindigan na lang natin. Kailangan natin ng lalaking anak. Hindi naman titingnan ni Papa na tagapagmana si Roxanne dahil gusto niya ng lalaki. At ang stepbrother ko, ang mga anak niya puro lalaki. Sana maintindihan mo ko. Mahalaga sa akin to, Malu. Gusto ko makuha ang kumpanya dahil ayokong stepmother ko lang ang magpapakasasa sa lahat ng pinaghirapan din naman ng nanay ko noon. Hindi maintindihan ni Roxanne bakit hindi siya maging sapat para sa lolo niya. Pero kahit anong tanong pa sa sarili ang gawin ni Roxanne, walang sasagot sa kanya. Dumating ang baby shower at nakatayo si Roxanne kasama ang mga bisita. Pinapanood niya ang mga lobo at dekorasyon. Umaasa si Roxanne at nananalangin na kahit sana babae na lang ang kapatid niya. Hindi niya gustong isang lalaki na kapatid. Ayaw niyang makipagkompetensya. Ayaw ni Roxanne na wala na namang matirang atensyon para sa kanya. Ano kayang gender ng baby, no? Tanong ng isang bisita. Ang kanyang inay napapaligiran ng mga kaibigan at pamilya. May ngiti sa mga labi nito, pero hindi yun umaabot sa mga mata. Ilang sandali lang ay malalaman na ang kasarian ng kapatid niya. Anong hula ng alaga ko? Magiliw na tanong ni Yaya Esme. Tumingin siya rito. Gusto ko po ng babaeng kapatid, Yaya. Nang tumilapo ng lobo at tumalsik ang asul na konfeti, nabitiwan niya ang hawak na lobo. Isang batang lalaki na naman. Isang lalaki sa pamilya na magiging kaagaw niya sa atensyon ng mga magulang. Tumakbo si Roxanne sa likod ng hardin at doon umiyak ng umiyak. Bakit? Bakit hindi babae? Bakit kailangan lalaki pa? Bakit ba kasi hindi na lang ako naging lalaki? Kung lalaki sana ako, baka pinansin ako ni Papa. Kahit mawala si Kuya Piolo, ayos lang kasi nandito naman ako. Sana lalaki na lang ako. Hindi yun patas, pero wala naman siyang magagawa. Habang umiiyak siya mag-isa sa hardin, hindi alam ni Roxanne kung paano siya muling magkakasya sa mga inaasahan ng kanyang pamilya. Sigurado ka ba talaga, alaga ko? Ayaw mo na sa mga dress mong ito. Kasya pa yan sa'yo, ah. Tanong ni Yaya Esme. Nagpatuloy naman si Roxanne sa paglalagay ng ibang damit pang babae niya sa isang kahon. Opo, Yaya. Ibigay niyo na lang po sa mga anak ninyo. Hindi na po kasi mga ganito ang uso ngayon. Ayoko na po ng mga ganitong damit at saka 13 na po ako. Yung iba, maliliit na po sa akin. Tiningnan ni Yaya Esme ang mga nilalagay niyang damit. Salamat, Roxanne. Matutuwa ang mga anak ko rito. Yung iba may mga tag pa. Hindi mo pa nasusuot. Tipid lang siyang napangiti. Ang totoo, gusto niyang magbago ng style. Gusto niyang mga damit na pang masculine. Masyadong pambabae ang mga dress at hindi yun bagay kung gusto niyang umastang lalaki. Ibigay niyo po to sa mga anak niyo, ha? Matutuwa po ako kapag nakita ko po silang suot to. Kunan niyo po ng picture tapos isend niyo po sa akin. Nakangiting sabi ni Roxanne kahit may lungkot dahil pati paborito niyang damit, napilitan siyang pakawalan. Lumipas pa ang 2 taon at tuluyan niya nang binago ang kanyang sarili. Nakatayo si Roxanne sa harap ng salamin.
Nakatitig siya sa kanyang refleksyon. Nakasuot siya ng maong na medyo maluwag at isang plain t-shirt na masyadong malaki para sa kanya. Pakiramdam niya, isang proteksyon ang bagong simula niya sa mundo na hindi nakikita at hindi nagpahalaga sa kanya. Hindi siya sigurado kung ano ang sinusubukan niyang patunayan. Ngunit nang tingnan niya ang sarili sa salamin ngayon, hindi lang siya si Roxanne. Hindi siya ang maliit na batang babae noon sa mga damit na bulaklakin. Ibang tao siya, pinilit na maging ibang tao. Isang tao na posibleng maging gusto ng kanyang pamilya. Pakiramdam niya, kapag hindi siya babaeng babae at mahina, mapapansin siya ng mga ito. At kapag ganoon si Roxanne, kaya niyang makipagsabayan sa mga pinsan niyang lalaki sa father side. Sisikapin niyang mapiling tagapagmana ng lolo niya kahit parang imposible. "Roxanne, ginulat mo ako!" Hindi makapaniwalang sabi ni Yaya Esme nang pumasok sa kanyang silid. "Anong ginawa mo sa buhok mo?" Nilingon ni Roxanne ang kanyang yaya. "Pinaputol ko po. Gusto ko po ng ganito, Yaya." Napabuntong hininga si Yaya Esme at humakbang palapit sa kanya. "Sobrang ikli. Mukha kang lalaki. Napansin ko ang pababago ng mga estilo mo sa pananamit, pero itong buhok mo, hindi ako nagagandahan. Ano ba naman to, Roxanne? Sayang naman ang buhok mo. Baka magalit ang mama mo nito sa'yo. Alam kong mahal na mahal mo ang buhok mo." Tumaas ang mga kilay ni Roxanne habang inaayos ang mga damit. "Well, wala po akong pakialam. Mas komportable po ako sa ganitong buhok." Napangiwi si Yaya Esme. "Alam kong komportable ka, pero babae ka, Roxanne. Napakaganda ng buhok mo, hindi mo dapat pinagupit. Ang mahabang buhok, natural para sa isang babae." Bumuntong hininga si Roxanne at bahagyang bumagsak ang mga balikat. "Bakit po ba iniisip ng lahat na kailangan ko ng mahabang buhok para maging babae?" Nag-alinlangan ang kanyang yaya bago magsalita. "Hindi mo kailangang baguhin ang iyong sarili, hindi tulad nito. Ang ganda mo, Roxanne. Huwag mo sanang sayangin." Natigilan si Roxanne. Sa kanyang paglaki, tila naging pangalawang balat niya na ang mga damit panlalaki. Ngunit kahit na siya'y nagbago, mahirap pa rin talagang patunayan ang kanyang sarili. Masyadong nakatutok ang ama niyang si Henry kay Tristan at sa pag-asa na mayroon ang mga ito para sa kapatid niya. Nagulat si Roxanne nang yakapin siya ni Yaya Esme. "Alam kong ginagawa mo, Roxanne. Nakikipagsabayan ka sa mga pinsan mo para mapansin ka rin ng mga magulang mo at ng lolo mo, hindi ba? Please, hindi mo kailangang maging ganito. Huwag kang magpanggap na ibang tao para lang matanggap ng sarili mong pamilya, Roxanne. Batid kong nararamdaman mong maraming pagkukulang ang mga magulang mo sa'yo. Pero sana, bago ang lahat, matuto ka munang mahalin ang sarili mo, Roxanne." Kilalang kilala talaga siya ni Yaya Esme. Hindi maintindihan ni Roxanne kung bakit hindi pa rin sapat. Kahit anong pilit niyang gawin ang gusto ng mga ito, kahit gaano karaming clips at ribbons ang kanyang hinubad, at kahit ilang beses siyang nagbihis ng mga damit na dapat ay hindi akma sa kanya, hindi pa rin siya makita ng kanyang mga magulang. Kahit kailan ay hindi tumingin sa kanyang mga ito, gaya ng pagtingin kay Piolo o kung paano tumingin ang kanyang ama kay Tristan. "Kilala mo po talaga ako, Yaya Esme." Malungkot siyang napangiti. "Pero itutuloy ko po ito. Umaasa pa rin po ako na mapansin balang araw. Gusto ko lang kumilos na parang lalaki, na hindi ako mukhang maging mahina sa paningin nila. Na lahat ng kayang gawin ni Kuya Piolo noon, kaya ko rin pong pantayan. Iniisip ko po na kung ako ang mapupusuan ni Lolo na maging tagapagmana niya, mapapansin na po ako ni Mama at Papa. Lahat ng frustrations niya matatapos na dahil kukunin ko po ang kumpanya para sa kanya." Mas lalong humigpit ang yakap ni Yaya Esme. "Mahal kita, Roxanne. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Kaya kahit alam kong hindi mo na kailangan ng yaya, gusto ko pa rin manatili rito. Palagi akong nag-aalala sa'yo." Marahang umiling si Roxanne. "Yaya, mahal din po kita. Sa lahat ng tao rito, kayo po ang labis na nakakaintindi sa akin. Marami na po kayong nagawa para sa akin.
Alam kong gusto na rin naman po kayong makasama ng mga anak ninyo, kaya gusto ko rin po na umuwi kayo sa probinsya. Basta bibisita po kayo minsan dito ha. O kaya ako naman po ang bibisita sa inyo. Huwag niyo po sana akong kakalimutan, Yaya. Sobrang pagmamahal na ang ibinigay ni Yaya Esme sa kanya. Panahon na para pakawalan niya ito. May sarili itong pamilya at hindi niya ipagkakait dito na makasama ang mga anak nito. Nagpatuloy lamang si Roxanne sa ganoong buhay. Kahit mas pinupuri ang mga pinsan niyang lalaki at ang kapatid niyang si Tristan, nagpapakitang gilas pa rin siya sa harap ng kanyang lolo Damian. Magaling si Roxanne sa kahit na ano. Sa edad na 15, marunong na siya ng ilang bagay tungkol sa negosyo. 5 sports at palaging nag-uuwi ng karangalan mula sa school. Ginagawa niya ang lahat para hindi siya mabigo. At tipong kahit talagang mga gusto ni Roxanne, pilit niyang kinakalimutan para lang mapansin ng pamilya na maraming inaasahan. Ginagawa ni Roxanne na kompetensya ang lahat. Doon siya nasanay dahil pakiramdam niya, yun lang ang paraan para makuha niya ang pagmamahal ng kanyang ama't ina. Ang kompetisyon na yun, mukhang mas titindi pa sa pagdating ng isang binata sa kanila. Ito si Eric Salvador, anak ng yumakong best friend. Simula ngayon, dito na siya sa atin titira. Sabi ng kanyang ina. Inilahad ni Eric ang kamay sa mga tao sa bahay at nagpakilala. Siya lang ang hindi nag-abot ng kamay. Humalukip-kip si Roxanne at seryoso itong tiningnan. Tumaas naman ang mga kilay ni Eric at hindi na siya pinilit. At ito si Roxanne, anak din namin ni Henry. Tumingin ang mama niya sa kanya. Roxanne, sana makasundo mo tong si Eric. Matalino siya at kung may mga hindi ka maintindihan sa mga inaaral mo, pwede kang magpatulong sa kanya. Mas matanda siya ng 5 taon sa'yo, kaya mas maganda kung tawagin mo siyang kuya. Napabuntong hininga si Roxanne. Matagal na ang huling beses na may tinawag siyang kuya. Hindi na siya sanay at si Piolo lang ang gusto niyang tawaging kuya. Umalis ang paningin ni Eric sa kanya matapos ng mahabang pagtitig. Okay lang po kahit hindi nila ako tawaging kuya. Hindi rin naman po ako sanay na tawaging ganoon. Okay na po ako sa Eric. Matamis na napangiti si Malu. Napakabait mo talaga. Ganyan na ganyan ang ugali ni Piolo noon. Siguro kung buhay lang siya, kasing edad mo na rin siguro. Nanigas bigla si Roxanne. Ilang taon nang wala ang kanyang kuya. Alam niyang nagluksa na ang lahat, pero hindi pa rin ang kanyang ina. Lahat ng alaala ni Piolo, tila isang bangungot para sa kanya. Muli siyang napatingin kay Eric at sa pagkakataong yon, batid niyang tila kasama sa bangungot na yon ang binata. Gumawa ako ng homemade ice cream. Nag-request kasi ang mga kasambahay sa recipe ko. Gusto mo ba, Roxanne? Subok na Eric sa kanya. Diretso lang ang tingin ni Roxanne habang inaasinta ang golf ball. Ayoko sa sweets. Tumawa si Eric. Halata nga. Hindi halatang mahilig ka sa sweets. Grabe, sa lawak ng asyenda ng pamilya nyo. Kayang-kaya nyong mag-golf dito magpipinsan. Umalis ka na. Naririndi lang ako sa'yo. Seryosong saad ni Roxanne nang pumalyang palo niya. Umismid naman si Eric. Mas matanda ako sa'yo. At 15 ka pa lang pero kung umasta ka, daig mo pang dalagang-dalaga na. Hindi niya ito pinansin. Wala siyang pakialam. Alam niyang teenager pa lang siya, subalit pinipilit niya palagi na magpaka-mature. Kailangan niyang ipakita sa lolo niya na deserving din siyang tagapagmana kahit babae siya. Masyado pang bata si Tristan para makipagkompetensya sa mga pinsan niyang hilaw. Kumunot ang noo niya nang biglang may malaking payong na humarang sa init. Anong ginagawa mo? Ngumiti naman si Eric. Pinapayungan ka. Masyadong mainit. Tagaktak ng pawis mo. Hinawi niya agad ang kamay nito. Okay lang ako. Bumalik ka na nga sa mansyon. Saka bakit ka ba nandito? Mag-golf ka rin ba? Marahang umiling si Eric at isinarado ang payong. Hindi. Mas magaling ako sa indoor activities. Napairap na lang si Roxanne. Maya-maya'y dumating na ang mga pinsan niyang hilaw. Nag-aastang hari na naman. Magkakaiba sila ng mga bahay, pero nasa iisang hasyenda lang silang lahat. Kaya talagang mas ramdam ang kompetisyon sa mga pamilya nila.
Kaya talagang mas ramdam ang kompetisyon sa mga pamilya nila. Kahit kailan, hindi niya nakasundo ang kanyang mga pinsan na puro lalaki. Katulad ni Tito Lucas na stepbrother ng kanyang ama, may kayabangan din talaga ang mga ito. Kaya nga hanggat kaya ni Roxanne, pinapakita niyang mas matapang siya at hindi siya nadadala sa mga pang-aasar ng mga ito. Umalis ka nga rito. Hindi ka naman magaling. Pinahiya mo nga lang si Lolo nung nakaraan, di ba? Saad ng isa niyang pinsan at itinulak pa siya sa balikat. Itutulak pa sana siya pero pinigilan ito ni Eric. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo kay Roxanne? Mabilis naman itong binawi ang kamay. Pakailan mo ba? At sino ka ba? Parte ka ba ng pamilya namin? Sampid ka lang naman dito na charity case ng nanay ni Roxanne. Umigting ang panga ni Eric. Magkasing edad lang ang mga ito. Hinila ng binata ang kuwelyo ng damit ni Eric, kaya yun din ang ginawa ng binata. Mabilis namang pumagitna si Roxanne at malakas na itinulak sa dibdib ang kanyang pinsan. Napaatras pa ito at gulat na gulat sa ginawa niya. Pasalamat na lang talaga si Roxanne at matangkad siya. Ngumisi si Roxanne. Sampid? Baka ikaw ang sampid dito. Huwag kang umasta na parang may nananalaytay na dugo sa'yo ng pamilya namin. Stepson lang ni Lolo ang daddy mo. At kami ni Tristan, totoong anak kami ng papa namin. Kaya totoong mga Arcevalo kami. Inis na inis naman ang pinsan niya. Mas lalo pang umisi si Roxanne bago iwan ang mga ito. Pero bago pa siya makalayo, muli pang nagsalita ang pinsan niya. Akala mo ba ikaw ang pipiliing tagapagmana ni Lolo, ha? Babae ka, at anong alam ng isang 15 years old pa lang na katulad mo? Bata pa rin si Tristan. Hinding-hindi ka pipiliin ni Lolo. Kadugo ka man, hinding-hindi mo madadalang apelyido ng mga Arcevalo. Hindi na siya muling tumugon at umalis na lang. Sumunod naman agad sa kanya si Eric. Ganun ka ba tratuhin ng mga pinsan mo palagi? Dapat isumbong mo mga yun sa parents mo. Nag-aalalang saad ni Eric. Mabilis ang paghinga ni Roxanne. Wala kang pakialam. Anong wala? Medyo naiinis na si Eric at tumabi pa sa kanya sa golf car. Alam kong totomboy-tomboy ka pero mga lalaki pa rin ang mga pinsan mo. Sa pag-aaway niyo pa lang kanina, sigurado ako na may nangyayaring pisikalan sa inyo. Pwede ba? Sigaw niya kay Eric. Manahimik ka na lang. Hindi ko kailangan ng kahit na anong opinyon mo. Kaya kong sarili ko. Hindi na ako bata na magsusumbong pa kapag may umaaway at nasasaktan ako. Hindi na muling nagsalita si Eric. Umiwas ito ng tingin sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Roxanne. Totoo ang hinala ni Eric. May mga pagkakataon nagkakapisikalan sila ng mga pinsan niya, pero hindi niya naman hinahayaang magpaapi sa mga ito. Kapag sinampal siya, dobleng sampal ang binibigay ni Roxanne at may suntok pang kasama. Hindi naman makapagsumbong dahil ang mga ito ang nauna. Kaya simula noon, medyo naglaylo ang mga ito sa pangbubuli sa kanya. Alam kasi ng mga itong marunong na siyang lumaban. Lumipas ang mga buwan, nanatili si Eric sa mansyon. Magkatapat nga lang sila ng kwarto kaya kapag umaga, nasisira agad ang araw ni Roxanne. Anak ang binata ng matalik na kaibigan ng kanyang ina. Galing lang sa mahirap na pamilya si Eric, kaya kinukup ni Malu at pinag-aral. Wala namang ginagawang masama si Eric sa kanya. Pero basta na lang talagang naiirita si Roxanne. Lahat ng tao, pati mga kasambahay, napapatawad agad ng binata. Magaling makisama. Para bang talagang nabibilang sa pamilya nila si Eric. Pinapanood ni Roxanne ang kanyang ina kapag tumatawa sa mga kwento nito. Laging ganoon ang mga mata ni Malu noon sa nakatatandang kapatid ni Roxanne na si Piolo. Parang nakikita ng nanay niya si Piolo kay Eric at parang pinupuno ng presensya ng binata ang puwang na iniwan ng kuya niya. Kinasusuklaman niya kung paanong tila nasa lahat ng dako si Eric, kumukuha ng espasyo sa bahay, sa kanilang mga buhay at sa puso ng kanyang ina. Hey Roxanne, saad ni Eric. Nakita kita kanina, nahihirapan ka sa math? Baka may tulong ako sa'yo. Wala kang pakialam at hindi ko hinihingi ang tulong mo. Wika ni Roxanne at hindi tumingin sa binata. Sige, sabagay matalino ka naman talaga. Kung umasta ka nga, parang alam mo na lahat. Sabi ni Eric at nangaasar ang boses. Masyado kang pagod lately, napansin ko na nagpupuyat ka palagi, kakaaral mo.
Dapat kang magpahinga, Roxanne. Hindi naman masama yun. Todo ang pag-aaral ni Roxanne na umaabot na minsan sa pagdurugo ng ilong niya. May balak kasi siyang kumuha ng acceleration tests. Gusto niyang matapos na agad sa high school para makatungtong na agad sa kolehiyo. Naniniwala siya sa talino niya, pero alam niyang kailangan niya pa rin paghirapan para hindi na rin siya maungusan ng mga pinsan niyang mayayabang. Pero kapag si Eric ang kumilos, ibang pagtrato. Nakaramdam ng pagkairita si Roxanne. Lahat ng ginagawa nito, gaano man kaliit, palaging umaani ng papuri. "Salamat, pero okay na ako," sabi ni Roxanne sa binata. Kinagabihan, nagtagal si Roxanne malapit sa kusina. Nakikinig siya sa usapan ng kanyang mga magulang. Hindi niya sinasadyang makinig, pero mas naunahan siya ng kuryosidad. "Sa tingin ko, dapat natin siyang ampunin," sabi ng kanyang ina at puno ng saya ang boses. "Kilala ko si Eric mula pa nung bata pa siya at pakiramdam ko, mas maganda kung magiging bahagi siya ng ating pamilya." Napabuntong hininga si Roxanne. May balak pa palang kanyang ina na ampunin si Eric. Parang may humawak ng mahigpit sa puso niya pagkatapos marinig iyon. "Sa tingin mo ba, ito ang tamang panahon?" Mahina at mahinahon ang boses ng kanyang ama. "Ayos lang naman sa akin. Walang kaso sa akin kung aampunin natin siya. Parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Magaling din si Eric. Nakikita ko rin talaga magiging magaling na engineer siya balang araw. Talentado rin at maraming skills na alam." Mas mahina na ngayon ang boses ng kanyang ina. "Alam mo ba, simula nang dumating siya rito, si Piolo palagi ang naaalala ko sa kanya. Matagal na naman siya dito at parang tama lang na ampunin natin siya. Alam kong biglaan pero pakiramdam ko maibibigay natin sa kanyang buhay na kailangan niya." Narinig ni Roxanne ang pagbuntong hininga ng kanyang ama bago ito nagsalita. "Sumasang-ayon ako. Wala rin sa kanyang nakikita kong gahaman sa kayamanan katulad ng madrasta ko at stepbrother. Naniniwala kong hindi siya magiging problema kay Tristan sa hinaharap. Baka matulungan niya pa ang anak natin." Problema lang sa kapatid niya, pero kay Roxanne, hindi inisip kung magiging problema. Hindi talaga siya mapansin ng kanyang ama. Tila umiikot ang mundo ni Roxanne. Ayaw niyang tratuhin bilang anak ng mga magulang niya si Eric. Lumakas muli ang boses ng kanyang ina. "Gusto ko siyang kilalaning sa atin at talagang bahagi ng pamilya natin. Sana pumayag siya, no?" Parang dinudurog ang puso ni Roxanne. Gusto niyang sumigaw para sabihin sa mga magulang niya kung gaano kasakit para sa kanya iyon. Ngunit sa halip, pinilit niyang sarili na manatiling tahimik upang ibaon ang sakit na palaging pinadarama ng mga ito sa kanya. Ayaw niyang madamay si Eric sa mga issue niya simula nung bata pa. Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam ni Roxanne, napakaliit at napakawalang halaga niya sa sarili niyang tahanan. At kahit anong pilit niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na sa mga mata ni na Henry at Malu, si Eric ang katulad ng kuya niyang si Piolo. "Tristan!" putol ni Roxanne. "Halika rito!" Napakurap si Tristan at nagulat sa kanya. "Bakit, Ate Roxanne?" Walang problema pero nang bumaba siya ng hagdan, agad na nag-init ang kanyang ulo. Nanonood ng video sina Tristan at Eric. Nagkukulitan pa habang nagtatawanan. Nang pinagmasdan niya ang mga ito, wala siyang ibang maisip kundi ang kagustuhan ni Malu na maampun si Eric. Napatayo ang binata. "May problema ba, Roxanne?" Sinamaan niya ito ng tingin. "Ayoko nang kakausapin mo ang kapatid ko o nakikipaglapit ka ng ganito sa kanya." Bumulong siya kay Tristan. "Punta ka sa room, kuha ka ng 2 chocolate. Pwede kang kumain doon, hindi ko sasabihin kay mama." Tuwang-tuwa naman si Tristan na umakyat sa hagdan. Kumunot ang noon ni Eric. "Ano bang problema? Bakit ayaw mo akong lumapit sa kapatid mo?" "Huwag kang lumapit kasi ayoko," naiinis niyang sabi. Tumaas ang isang kilay ni Eric at halatang naguguluhan. "Roxanne, anong meron? Anong ginawa ko?" Naningkit ang mga mata niya. "Mga agaw ka. Inaagaw mo sa akin ang pamilya ko." Napakurap si Eric at saglit na natigilan.
Inaagaw ang pamilya mo? Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Mariing sabi ni Roxanne. Nandito ka palagi kasama ang mga magulang ko, kasama si Tristan. Tinatrato ka nila na parang anak kanila at kapatid kita. At hindi ka gusto yon. Ayokong mapalapit ka sa pamilya ko. Natawa si Eric. Halos hindi makapaniwala sa sinabi niya. Wait lang. Naiinis ka ba dahil nakakasundo ko ang kapatid mo? Nagigiliw lang ako sa bata. Roxanne, hindi ko sinusubukang agawin ang pamilyang meron ka. Wala akong pakialam kung anong iniisip mo. Humakbang pa siya palapit. Sinusubukan mong kunin ang atensyon ng mga magulang ko. Ang atensyon ni Tristan at ang atensyon ng lahat ng mga tao rito. Napalitan ng kaseryosohan ng ekspresyon nito. Roxanne, hindi ko gustong agawin ang pamilya mo. Nananatili lang ako dito dahil mabait ang mga magulang mo. Nandito lang ako para makapagtapos ng pag-aaral at humingi ng tulong. Sabihin mo sa akin, ito bang ikinagagalit mo? Kaya ba palagi na lang malamig at parang laging galit ang pagtrato mo sa akin? Nagsiselos ka sa atensyon ng mga magulang mo sa akin? Pinaglapat ni Roxanne ang mga labi. Namamangha na nabasa agad nito ang mga kinikilos niya. Gusto niyang maging mature at huwag magpadalos-dalos, pero umaalpas pa rin ang insecurities niya. Naninikip ang dibdib ni Roxanne. Pinag-uusapan ka nila, Eric. Gusto ka nilang maging bahagi ng pamilya namin. Gusto ka nilang ampunin. Yun ang dahilan kung bakit ako galit sa'yo. Lumambot ang ekspresyon ni Eric. Umiling at hindi pa rin makapaniwala. Roxanne, hindi ko matatanggap ang gusto nila. Hindi ko kailangan ng sino mga ampun sa akin. 20 na ako, Roxanne. Nagpapasalamat lang ako sa mga magulang mo sa pagpapatira sa akin dito. Pero hindi ako naghahanap ng bagong pamilya. Hindi ko kailangan yun. Namula ang mukha ni Roxanne. Mas malalim ang mga salita nito kaysa sa inaasahan niya. Bigla siyang nakaramdam ng hiya dahil pinairal niya na naman ng selos bilang isang anak na kulang sa atensyon. Kung ganon, bakit lagi kang mabait sa akin? Ano, para makuha mong loob ko? Giit pa ni Roxanne. Bakit ka nagsisikap na maging palakaibigan sa amin? Tinatrato mo ako na parang bata lang. Dahil mabait ka naman talaga. Matanda ka umasta pero 15 ka pa lang. Anong gusto mong ituring ko sa'yo? Tumingin sa kanya si Eric at kumunot ang noo. Gusto kitang maging kaibigan, Roxanne. Dahil wala akong mahanap na rason para awayin ka. Gusto kong maging mabait sa'yo dahil bata ka pa at nag-aalala ako sa'yo. Lalo na kapag nakikipag-away ka sa mga pinsan mo. Ayokong isipin mo na may inaagaw ako sa'yo. Pero ikaw ang patuloy na nagtutulak sa akin palayo at nag-iisip na ng kung ano-ano. Kumakabog ang kanyang dibdib. Ayaw niya kung gaano siya kahina sa sandaling iyon. Hindi ko kailangan ng kaibigan na tinatrato ako na parang bata. Hindi ako isang bata. Mature ng isip ko at alam ko kung anong mga nangyayari. Hindi ko kailangan ng mga taong nag-aalala sa akin. Tumaas ang isang kilay ni Eric at bakas na ang ngiti sa gilid ng labi nito. Oh, talaga? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo akong pagsilosan sa ganitong paraan. Mature ka na niyan, ah. Matalino kang tao at parang matanda kang kumilos. Pero hindi ka mature, Roxanne. Huwag mong pilitin ang sarili mo. I-enjoy mo muna ang kabataan mo. Nag-alab ang galit ni Roxanne. Anong ibig mong sabihin? Naisip bata pa rin ako? Nagkibit balikat si Eric. Ewan ko. Ang sinasabi ko lang, mahirap magseryoso sa isang tao kapag lagi silang galit at parang may sama ng loob sa lahat. Para sa akin, bata ka pa, Roxanne. Huwag kang umastang matanda. Sige ka, mabilis kang tatanda. E-enjoy muna ang pagiging baby mo. Hindi na ako bata. Bulalas ni Roxanne. Hindi ko kailangan ng sino man na mag-baby sa akin. Marahan namang tumawa si Eric. Maging masaya ka muna sa kabataan mo. Huwag mong dalhin ang mabibigat na problema na hindi mo dapat dalhin. Sige ka, baka bigla ka nalang sumabog. Mahirap yun, Roxanne. Baka mamalayan mo na lang, hindi ka nalang basta pagod. Sumuko ka na pala sa lahat. Tinalikuran niya na lang si Eric. Naiinis siya na tila ang bilis nitong sabihin lahat ng nararamdaman niya.
Ayaw ni Roxanne na mapalapit sa taong kinaiinggitan niya. Gayunpaman, sa mga lumipas na araw, bahagyang gumaan ang loob ni Roxanne kay Eric. Nang malaman niyang wala itong interes na magpaampon sa mga magulang niya, hindi niya na ito masyadong pinag-iinitan. Isang araw, nasa loob ng kwarto si Roxanne. Nakikinig lang siya ng K-pop music. Kapag pagod na siya sa pag-aaral, yun lang ang kanyang stress reliever. Nakikinig siya o hindi kaya naman ay sumasayaw. Yun ang girl side niya pero ayaw niyang ipakita sa iba. Hindi dapat magustuhan ni Roxanne ang mga bagay na ganoon. Palagi niyang itinatago ang kanyang mas feminine side dahil doon siya mahina. Hindi niya gustong malaman ng sino man na lihim niyang nagugustuhan ang mga bagay katulad ng K-pop, mga hair clips o magagandang damit. Habol ni Roxanne ang hininga. Kabisado ko na palang steps noon. Oo, ang galing mo nga, sabi ni Eric. Napatingin siya sa pinto. Nanlaki ang mga mata nang makitang naroon sa Eric. Nakasandal ito sa frame ng pintuan. Nakahalokip-kip pa at mangiti sa mga labi. Eric! Sigaw ni Roxanne at mabilis na namula. Anong ginagawa mo rito? Hindi ito kumibo. Nakatayo lang doon at may nakakainis na ngisi. Gusto ko lang sanang tawagin ka kasi may hinandang merienda si Manang. Baka gusto mo lang naman. Pero hindi ko inaasahan na makikita kitang sumasiyaw ng ganyan. Mahilig ka pala sa K-pop. Typical ka rin pala katulad ng ibang kabataan dyan. Mabilis niyang pinatay ang music. Wala kang pakialam, umalis ka na nga. Nakatutok pa rin sa kanyang tingin ito. Lagi kong iniisip na mas boyish type ka o tomboy. Pero babaeng babae ka pala. Kasi kung kumilos ka para kang lalaki. Akala ko talaga tomboy ka. Pero itong sinasayaw mo, sayaw ka pa nga. Patingin ulit ng kembot. Yung pahawi ng buhok kahit hindi mahaba ang buhok mo. May lantik ah. Nag-init ang mukha ni Roxanne sa galit. Tumahimik ka, Eric. Umalis ka na nga dito. Sino may sabing pwede kang basta na lang pumasok sa kwarto ko? Tumawa lang si Eric at humakbang papunta sa silid niya. Ang cute mong sumayaw. Mas maganda siguro kung sasayaw ka ng nakapalda at may ribbon sa ulo. Hindi ko inaasahan na mayroon kang girly side na ganito. Siguro dapat mong subukang magsuot ng mga damit at hair clip. Pinisil pa nito ang kanyang pisngi. Ang cute mo. Naiinis niya namang tinabig ang kamay ng binata. Bumilis ang tibok ng puso ni Roxanne. Tigilan mo ako. Alis nga sabi. At sino may sabing pwedeng basta mo nalang pisilin ang mukha ko? Close ba tayo? Pero mas lumawak ang ngiti ni Eric. Okay lang yan, Roxanne. Hindi mo kailangang itago. Walang masama sa pagkagusto sa mga bagay na pambabae. Babae ka naman. Hindi mo kailangang magpanggap na hindi mo gusto ang mga to. Hindi ako nagpapanggap. Giit ni Roxanne. Hindi ko kailangan ng opinion mo kaya umalis ka sa kwarto ko. Tumigil sandali si Eric. Ang mapaglaro nitong ekspresyon ay napilitan ng mas malambot at mas seryoso. Nagulat siya nang bahagyan nitong guluhin ang maikli niyang buhok. Masaya akong makita tong side mo, Roxanne. Malumanay na sabi ni Eric at halos may lambing na sa boses. Ang mahina at feminine side mo, sobrang nagpapasaya sa akin. Hindi ko alam kung bakit gusto mong itago, pero hindi kita huhusgahan. Humakbang si Eric palapit at hindi umaalis ang mga mata sa kanya. Ang bahaging itinatago mo ay bahagi ng kung sino ka. At napakaganda pala nito, Roxanne. Kung ako lang ang makakakita, ayos lang. Parang may sikreto sa pagitan natin ngayon. Isang bagay na ikaw at ako lang ang nakakaalam. Bumilis ang tibok ng puso ni Roxanne. Gusto niyang sigawan si Eric, sabihin sa binata na umalis at kalimutan ang lahat ng nakita nito. Ngunit sa halip, nakatayo lang siya, nahuli sa tindi ng titig nito. Hindi niya napagtanto hanggang ng sandaling yon. Ilang taon niya na palang pinipilit ang sarili niya sa pagkakataong hindi niya naman kaya. Sa kaibuturan pala ni Roxanne, noon pa man ay gusto niyang may makakita sa kanya. At bukod kay Yaya Esme, si Eric lang ang nakakita ng lahat ng ginagawa niya. Umiling si Roxanne. Hindi ko kailangan ng sino man na mag-iisip na mahina ako. Magiliw nang umiti si Eric at baka sa mga mata ang kabaitan. Hindi ko iniisip na mahina ka sa paraang masasamantala ka.
Malakas ka sa paraan mo kung alam mo lang, Roxanne. Naninikip ang dibdib ni Roxanne. Huwag mo nalang sabihin sa iba, lalo na sa mga pinsan ko. Tumango si Eric. Ligtas sa akin ang sikreto mo, Roxanne. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang mawala si Yaya Esme sa bahay na yon, naramdaman ni Roxanne na hindi siya nag-iisa. Siguro hindi naman talaga masama si Eric. Masyado niya lang hinusgahan ng binata. Anong ginagawa mong kalokohan, Eric? Sigaw ni Roxanne na namumulang mukha sa kahihiyan at galit. Kinuhanan mo ako ng video? Nanlaki ang mga mata niya sa kilabot habang pinagmamasdan ng sarili sa screen ng cellphone ni Eric. Naabutan niya kasi ang binata sa balkonahe na pinapanood ang video niya. Nakangiting tumingin sa kanya si Eric. Bakit? Ang ganda nga ng mga galawan mo rito, Roxanne. Kinuhaan kita para remembrance ko sa'yo. Inilahad na Roxanne ng kamay. Akin ang cellphone mo! Pero ayaw nitong ibigay. Mabilis nitong itinaas ang cellphone. Kahit gaano pa siya tumalon, hindi niya maabot ang cellphone ni Eric. Bigay mo sa akin yan, i-delete ko! Bulalas ni Roxanne at bumakas ang frustration sa pagtalon niya muli. Lalong lumawak ang ngiti ni Eric. Ano ba, Roxanne? Dapat maging proud ka nga. Ang ganda mo nga sa video na yan. Babaeng babae. Pakiramdam ni Roxanne, kumukulo ang kanyang dugo. Pakiramdam niya yung dalantad siya, mahina at higit sa lahat, kumikilos na talagang babaeng babae. Wala kang karapatang gawin to. Hinampas ni Roxanne ang dibdib ng binata pero parang hindi mo lang naapektuhan. Bago pa makasagot si Eric, lumipat ang tingin niya sa duyan. Nakita niya sa una ng isang libro. Humakbang siya palapit at napukaw ang kanyang pag-usisa. Kinuha niya yon at agad na nabasa ang pamagat. Whispers of Desire? Teka, romance story to ah. At may PG to. Book cover pa lang na red at sexy na babae. Nagbabasa ka ng ganito, Eric? Nalaglag ang panga ni Roxanne. Isa yung nobela tungkol sa romansa, hindi lang sa emosyonal, maging sa pisikal. Bumalik ang mga mata niya kay Eric na matamang nakatingin sa kanya. Ano to? Nagbabasa ka nito? Talaga ba, Eric? Agad na lumapit si Eric. Sinusubukan nitong agawin ng libro sa kanyang mga kamay, ngunit mabilis inilayo ni Roxanne sa paraang hindi nito maaabot iyon. Napabuntong hininga ang binata. Hindi ako nagbabasa ng mga ganyan. Pero ako ang sumulat, kaya akin na, Roxanne. Iba lang ang pen name. Please, huwag mong bubuklatin. Bawal yan sa'yo. Ano? Ikaw ba talagang sumulat nito? Tanong niya habang nanunukso. Hindi ko inaasahan na ikaw sa lahat ng mga tao mahilig sa mga gantong uri ng mga bagay. Isang bigong buntong hininga ang pinakawalan ni Eric. Hindi ako mahilig. Sinubukan ko lang. Hindi itong iniisip mo. Tumaas ang isang kilay ni Roxanne. Oh, talaga? Then explain kasi curious talaga ako ngayon. Pinupuri ka pa ng mga magulang ko na magaling sa school at magiging magaling na engineer. Tapos writer ka pala ng ganyan? Sinuklay ni Eric ang buhok gamit ang kamay. Nagsusulat lang ako pang palipas oras at hobby ko na rin. Oo, sinulat ko to. Ito ang unang romance novel na naisulat ko at ang SPG part. Na-curious lang naman ako kung anong pakiramdam na makapagsulat ng mga eksenang ganun. Huwag mong isipin na to ay isang uri ng bagay na ginagawa ko sa lahat ng oras. Sinubukan ko lang to. Hindi na ako magsusulat ng katulad nito. Gulong-gulong isip ni Roxanne. Si Eric, isang manunulat, at ganun pang sinusulat. Palagi niyang iniisip si Eric bilang matalino at masyadong seryoso sa buhay. Ngunit naroon ang binata ngayon. Umaamin na ito ang may akda ng isang libro na hindi niya akalain na maiisip pa nitong isulat. Halos hindi siya makapaniwala. Bahagya siyang napaatras at tinakpan ng dibdib niya. Huwag mong sabihing manyak ka? Nanlaki ang mga mata ni Eric. Hindi porke nagsusulat ng ganyan, manyak na. Please, itigil na natin ang topic na to. Bawal pa to sa'yo. Bata ka pa. Akin na yung libro. Mataman niyang tiningnan si Eric. Hindi naman siya inosente sa mga ganoong bagay, pero hindi rin siya mulat sa mga ganoong gawain. At si Eric na nasa harap niya, na 5 taon ang agwat sa kanyang edad, mukhang hindi na inosente.
Nagkaroon ka na ba ng girlfriend? Tanong ni Roxanne. Mariing pumikit si Eric. Hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Kumunot ang noon niya. Bakit nakapagsulat ka ng ganito? Usong manood. Napamura ang binata. Please, wag na natin pag-usapan to. Ibigay mo na sa akin ng libro. Hindi ka pwedeng magbasa ng mga ganyan. Dudumi lang ang utak mo. Hindi pa yan pwede sa edad mo. Ako ang sumulat niyan pero nagtatago lang ako sa pen name. Kaya walang nakakaalam na may ganito akong side. Sige na, akin na. Huwag matigas ang ulo, Roxanne. Seryoso ka ba? Tanong ni Roxanne at binuklat muli ang libro. Isinulat mo to? Huminto siya sa unang pangungusap. Mabilis siyang namula sa eksena. Ngunit bago pa siya makapagbasa ng higit pa, mabilis nang inagaw ni Eric ang libro sa kanyang mga kamay. Hindi mo pwedeng basahin ang mga ganitong klase ng libro. Minor de edad ka pa, Roxanne. Huwag mo na tong isipin. Madiin itong sabi. Nakatulala pa rin si Roxanne. Bakit ka nagsusulat ng mga ganyan in the first place? Bakit mo naisip na magandang ideya yan? Kinakabahang hinimas na Eric ang batok. Hindi ko alam, na-curious ako. Ayoko na talagang pag-usapan to. Huwag ka na lang magtanong, okay? Pinaningkitan ni Roxanne ang binata. Naramdaman niyang pagnanais na asarin ito. Fine, sabi ni Roxanne. Hindi ko sasabihin kahit kaninong tungkol dito. Ang maliit mong sikreto ligtas sa akin, pero may kapalit. Napakurap si Eric na halatang nagulat. At ano naman ang gusto mong kapalit? Humalukip-kip si Roxanne. I-delete mo ang video ko. Magkakaroon tayo ng deal. Mananatiling ligtas ang sikreto mo sa akin pero tatanggalin mo ang video na yan. Habang binubura ni Eric ang video, naramdaman ni Roxanne ang bahagyang pagkalma. Medyo nabawasan ang tensyon sa pagitan nila. Puro pagtatalo man, alam niya nagkakaroon na sila ng koneksyon na hindi niya nakuha sa iba. Nang dumating ang Pasko, mas lalo pa silang nagkalapit ni Eric. Matutulog na ang lahat. Nakatanggap na ng regalo ang bawat isa. Kahit naiinis pa siya kanina sa mga pinsan niya, pinalagpas niya na lang dahil Pasko naman. Maya-maya'y sinira ng katok sa pinto ni Roxanne ang kanyang pag-iisip. Mabilis siyang tumayo at binuksan yon. Nagulat siya nang pagbuksan si Eric. Oh, anong ginagawa mo rito? Medyo masungit niya pang tanong. Matutulog na sana ako eh. Bigla itong may inilahad na magandang hair clip. Merry Christmas! Pasensya na, hindi ko na binalot sa gift wrapper. Mas gusto ko kasing ibigay sa'yo ng ganito. Natigilan siya sa hair clip na yon. Hindi niya alam ang huling beses na nagsuot siya ng ganoon. Siya lang naman ang nandun, kaya nang sinuot ni Eric ang hair clip sa kanyang panlalaking buhok, hinayaan niya na lang. Bagay sa'yo, ingatan mo yan. Malawak na napangiti si Eric. Pwede mong suotin kapag tayo lang ang magkasama. Good night. Nang makaalis ito at makabalik siya sa kama, hindi agad siya nakatulog. Nakatingin lang si Roxanne sa hair clip na nasa bedside table. Simpleng regalo pero tila nagpapahaplos ng kanyang puso. Kaya sa pagtulog, naiwan ang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Naging mas malapit pa sila ni Eric. Yun nga lang, dahil sa dami ng takot, inggit at mga iniisip simula bata pa, mukhang unti-unti rin yung masisira. Anong sinasabi mo? Kung wala ka magawa sa buhay mo, lubayan mo ko, George. Bulalas ni Roxanne sa pinsan niyang si George dahil kung ano-ano na namang sinasabi sa kanya. Ngumisi naman ang binata. Huwag kang magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. Totoong nagkaroon ng affair ang papa mo. Nakakatawa ka. Alam na ng lahat ang tungkol sa sikreto ng papa mo pero hindi mo pa rin alam. Harap-harapan na ngang nakita ni Lolo ang naging kabit ni Tito Henry. Malakas niya itong itinulak sa dibdib. Tumahimik ka na. Ayoko makinig sa'yo. Tumawa si George ng mapang-asar. Ayaw mong makinig kasi akala mo perpektong pamilya na meron ka. Kapatid mo lang si Tristan sa ama. Anak siya ng kabit ni Tito Henry. Mas lalong nag-alab ang galit sa dibdib ni Roxanne. Hindi totoo yan. Pwede ba, George? Kung gagawa ka ng kwento para inisin ako, galingan mo naman.
Gawa ng kwentong maniniwala ako. Imposibleng sinasabi mo. Nanganak ang mama ko kay Tristan. Alam ng lahat yon. Nakuna ng mama mo, Roxanne. Imporma ni George sa kanya. Inamin niya kay Lolo na nakunan siya at nagpanggap lang na buntis. Inaako niya ang anak sa labas ng papa mo. Ang galing nga nila, di ba? Ilang taon nilang itago yun. Kung hindi pa nanggulo ang kabit ng papa mo noon at gustong kunin si Tristan, hindi pa malalaman. Kumuyom ang mga kamay ni Roxanne. Wala siyang galit kung anak ng kabit ng kanyang ama si Tristan. Mas nagagalit siya dahil nakuhang itago sa kanya iyon. Bahagi siya ng pamilya, pero bakit palaging siya na lang ang naiiwang walang alam sa lahat ng bagay? Mabilis siyang tumakbo papunta sa mansyon. Kahit nang makita niya si Eric, nilagpasan niya lang ito. Nang makita niya ang kanyang ama't ina, hindi na napigilan ni Roxanne na komprontahin ang mga ito. Totoo bang sinasabi nila? Anak mo po ba talaga sa ibang babae si Tristan? Mahinang tanong ni Roxanne at unti-unti nang namumuo ang galit. Napabuntong hininga si Henry. Oo anak, pasensya ka na. Hindi ko gustong lokohin ng mama mo. Gusto ko lang talagang magkaroon ulit ng anak na lalaki. At inakala ko na hindi na ulit mabubuntis si Malu. Kaya umabot ako sa punto na naghanap ako ng iba. Namuo ang mga luha ni Roxanne. Hindi sapat na rason yun, Papa, para manloko ka ha. Bakit po ba kayo ganyan? Sobrang halaga sa inyong lahat ang pagkakaroon ng lalaki. Ano, dahil sa mana? Dahil nakasalali ang pagiging tagapagmana? Pa, hindi mo kailangang gawin yon. Sisiguraduhin kong ako ang mapipili ni Lolo bilang tagapagmana niya. Pero ngayon, ang hirap-hirap gawin. Kasi kahit ano naman pong gawin ko, hindi niyo makita, di ba? Hindi niyo ako napapansin. Huminga ng malalim si Malu. Anak, itigil mo na to. Bumuhos na ang mga luha ni Roxanne. Hindi ma. Hindi mo man lang sinabi sa akin ang lahat. Inako niyo na po pala ang anak ni Papa sa ibang babae. Pero bakit ganun? Bakit parang mas mahal niyo pa rin po si Tristan? Bakit nababaliwala pa rin po ako? Hindi makatingin ang mga magulang ni Roxanne. Subalit bakas ang guilt sa mukha ng mga ito. Batid niyang alam ni na Malu at Henry ang pagkukulang ng mga ito sa kanya. Alam niyo po, binago ko ang sarili ko para lang makibagay sa mga pinsan ko. Saad ni Roxanne at nanginginig pa ang boses. Para mapansin niyo lang po ako. Gusto kong ako ang mapili na tagapagmana para hindi niyo na lang po isipin at sa wakas, mapunta po ang atensyon niyo sa akin. Kahit mga totoong gusto ko kinalimutan ko kasi umaasa po ako na balang araw makikita niyo rin po ako. Umiling ang ama niyang sa Henry. Kahit anong gawin mo, Roxanne, hindi ka pipiliin ng papa na maging tagapagmana niya. Pinunasan ni Roxanne ang mga luha. Baka talagang hanggang mana lang ang lahat. Baka nga kahit anong gawin niya, walang paraan para mapansin siya ng kanyang mga magulang. At ikaw po, ma? Mahinang sabi ni Roxanne at punong-puno ng sakit. Bakit palagi pong ang unfair niyo sa akin? Ma, totoo mo akong anak. Bakit hindi ko maramdaman yun? Tumulo ang mga luha ni Malu. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam na ganyan na palang nararamdaman mo. Iniisip ko, malakas ka kaya hindi na kita pinagtutuunan ng pansin. Hinawakan ni Roxanne ang dibdib niya. Ma, malakas po ako dahil tinulak niyo po akong maging ganito. Nung bata ako, na kahit kailangan ko rin po kayo, mas una po kayong tatakbo kay Kuya Piolo. Pero sa akin, palagi na lang si Yaya Esme. Nasa kanyang lahat ng atensyon. Tapos ngayon, eto naman kay Tristan na hindi mo tunay na anak, ma. Pero mukhang mas mahal mo pa po kaysa sa akin. Sorry, anak. Umiiyak na sabi ni Malu. Tumawa ng mapakla si Roxanne at tumulo na naman ang mga luha. At eto pa, gustong mag-ampon dahil nakikita si Kuya Piolo sa kanya. Bakit po ganun, no? Ang dali niyong makitang iba pero ako pong nasa harap niyo, hirap na hirap kayong makita. Napailing si Roxanne. Pagod na po ako. Ayoko na. Hindi ko na po alam kung parte pa ako ng pamilya na to.
Tinawag pa siya ng kanyang mga magulang pero dire-diretso siyang lumabas. Yun ang unang beses na hinayaan niya ulit ang sarili niyang maging mahina. Pagod na siyang pilitin ng sarili na maging ibang tao para lang paluguran ang sariling pamilya. Roxanne, Tawag ni Eric at hinawakan siya sa pulso pero mabilis siyang nagpumiglas. pwede ba Eric? Lubayan mo ko. Sigaw niya rito. Alam mo, isa ka pa. Simula nang dumating ka sa bahay na to, walang ibang bukang bibig si mama ko, di ikaw. Tama nga ako. Mga agaw ka talaga. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Eric. Hindi totoo yan. Please, Roxanne, huminahon ka. Galit ka. Tama na. Sigaw niya rito at umagos na naman ang mga luha. Oo, ikaw ang magaling. Ikaw na matalino. Palagi na lang nakikita sa'yo si Kuya Piolo kaya tuwang-tuwa sila sa'yo. Pero ako, inis na ako. Nagagalit ako. Ayokong nandito ka. Dahil kahit sabihin mong hindi mo inaagaw ang atensyon nila, yun pa rin ang nagiging dating nila sa akin. Sinubukan siyang hawakan ni Eric. Please, Roxanne, kumalma ka muna. Pag-usapan natin lahat ng nararamdaman mo. Makikinig ako. Huwag ganito, hindi mo kailangang maramdaman sa akin yan. Please. Pero walang kahit anong magpapakalma kay Roxanne mula sa lahat ng iyon. Simula bata pa, kinimkim niyang lahat ng iyon, kaya ngayong sumabog siya, hirap na siyang pigilan. Namalayan niya na lang ang sarili na nag-iimpake ng ilang gamit. Aalis na siya sa hasyenda. Ayaw niya nang makisama sa gulo ng kanilang pamilya. Gusto niyang piliin ang sarili niya at unahin ang mga gusto niyang gawin. 15 years old pa lang siya, pero matapang niyang tinalikuran lahat ng nagdulot ng sakit sa kanya simula bata pa. Excuse me, saan po banda rito ang bahay ni Esmeralda Cruz? Tanong ni Roxanne sa nakita niyang tao. Kanina pa siyang palakad-lakad habang hila ang kanyang maleta. Nahirapan siyang hanapin ang bahay ng kanyang yaya Esme. Mabuti na lang at nakakita siya ng mapagtatanungan. Kaya naman pala hindi niya makita, nasa gitna pala ng maliit na sakahan ang bahay nito. Kaya kahit maputik at mabigat ang maleta, talagang tinawid niya pa rin iyon. Nay, si Ma'am Roxanne nandito sa bahay. Saad ng anak ni Yaya Esme. Mabilis namang lumabas ng bahay ang ginang. Ay, ano ba tong alaga ko? Anong ginagawa mo rito? Teka, halika, ang putik ng mga paa mo. Naglayas ka ba? Bakit may dala kang gamit? Natulala saglit si Roxanne habang nililinis ni Yaya Esme ang mga binti at paa niya. Yaya, I miss you po. Nanginginig ang boses na sabi ni Roxanne. Yaya, ayoko na po sa kanila. Pagod na po ako. Natigilan ang kanyang yaya. Tumayo ito at marahan siyang niyakap. Oo, ayaw natin sa kanila. Tahan na, dito ka na sa amin hanggang kailan mo gusto. Simula ng araw na yon, doon na tumira si Roxanne. Tinuring siyang parang kapatid ng mga anak ni Yaya Esme. Natuto rin siya kung paano mamuhay ng simple. Hindi naman siya sobrang arte, kaya mabilis siyang nakapag-adjust. Kailan mo balak umuwi? Tanong ni Yaya Esme. Hinahanap ka na ng mga magulang mo, pero nang malaman nilang nandito ka, napanatag sila. Nasa sayo na lang kung uuwi ka o hindi. Hindi ka nila pipilitin dahil alam nilang malalim pa ang hinanakit mo. Marahang umiling si Roxanne. Mas gusto ko po rito, hindi na po muna ako uuwi. Napabuntong hininga si Yaya Esme. Nagpadala sila sa akin ng pera para sa mga gastusin mo rito. Kaya kung may kailangan ka, magsabi ka. Hindi mo raw ginagalaw ang allowance mo. Nakita nilang balance ng account mo. Ganun pa rin. Tinanaw ni Roxanne ang malawak na bukirin. Ayoko po munang tumanggap sa kanila ng kahit na ano. Mag-aaral po ako, paghihirapan ko po. Gusto ko pong maabot ang mga bagay na gusto kong gawin na hindi po humihingi ng tulong sa kanila. Simula ng araw na yon, kumilos na lang si Roxanne para sa sarili niya. Wala siyang ginalaw na pera sa binibigay ng kanyang mga magulang. Dahil matalino, nabuhay siya sa mga academic commission at kung ano-ano pang sideline. Nag-tutor din siya kapag may oras. Hanggang sa nakatapos siya ng kolehiyo, tuluyan na siyang nakapag-adjust sa simpleng buhay na mayroon siya. Mas okay na rin yan, Roxanne. Saad ng kanyang yaya Esme.
Pangarap mong maging newscaster pero kapag news anchor, matanda ka na, doon ka palang sisikat. Bago ka pa naman sa industriya mo, saka medyo sikat naman yung radio station na napasukan mo. Pero hindi ko na-imagine na magiging DJ ka. Natawa naman si Roxanne. Kahit ako rin, DJ pa tungkol sa love. Ano ba namang malay ko ron? Kukomprontahin ko lang ang mga caller. Humalakak din ito. Plastikin mo na lang. Maya may lumabas na si Yaya Esme sa kusina. Tuwang-tuwa ito dahil sinuot niya ang duster na binili nito sa kanya. Natawa na lang si Roxanne dahil sa trabaho, minsan na lang siyang pumunta sa probinsya ng mga ito. Sa ilang taon niyang pamamalagi roon, ang pamilya ni Yaya Esme naging simpleng pamilya niya na rin. Dahil din sa abala, kung nagagastos man ang pera ng mga magulang niya, ibinibigay niya yon kay Yaya Esme. Marami na rin naman itong nagawa para sa kanya. Mga simpleng banding pero masaya si Roxanne. Yun nga lang, darating talagang araw na may sisira ng mood niya. Umupo ulit si Roxanne sa kanyang upuan. Inayos niyang headphones nang mawala ang huling track. Di mang ilaw sa studio, kaya medyo inaantok talaga siya. Tumapat siya sa microphone nang may tumatawag na. Alright listeners, welcome back to Love Vibes with Roxanne, kung saan pinag-uusapan natin ang tungkol sa pag-ibig at buhay. Ang topic ngayong gabi ay tungkol sa mga relasyon kung paano sila nag-grow. Marami na kami natatanggap na tawag sa isang to at ngayon ay kukuha kami ng isa pa. Pinindot niya ang isang button, tumunog ang linya ng telepono. Hello, you're live with Roxanne. Anong iyong pangalan at ano ang problema mo sa pag-ibig? Malalim ang boses sa kabilang linya na nagpataas sa mga balahibo niya sa batok. Hey Roxanne, pwedeng magtago lang sa ibang pangalan? Pwede naman. Nagsalita itong muli. Tawagin mo na lang akong Loverboy. Napangiti si Roxanne. Okay, Loverboy. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon sa buhay? Isa akong engineer sa araw pero nagsusulat ako ng mga romance novel sa libreng oras ko. Saad ng caller. Bahagyang tumawa si Roxanne. Oh, romance writer para sa isang lalaki. Hindi common yan na. Ano bang problema natin? Bakit ka tumawag? Bumuntong hininga ang caller. Well, iniisip kong babaeng to mula sa aking nakaraan. Nagkaroon kami ng counting history. Pero hindi talaga to love story. Hindi niya alam na mahal ko siya hanggang ngayon. Hindi ko rin naman napagtanto agad na pagmamahal na pala itong nararamdaman ko. Hanggang sa umalis siya. Masyadong komplikado ang lahat. Pero gusto kong ma-recognize ang pagmamahal ko, DJ Roxanne. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang ligawan ngayon. Bago siya umalis, pinakita niyang galit siya. At natatakot ako na baka ganun pa rin. Ilang taon na siyang galit sa akin at hindi ako sigurado kung tamang gagawin ko. Naintriga si Roxanne. Parang matindi ang nararamdaman ng ating caller. Nabanggit mo na hindi talaga to isang kwento ng pag-ibig. Bakit mo nasabi? Tumigil sandali si Loverboy at nang magsalita ito, lumambot ang boses. 20 ako noon at 15 siya. Sa mga edad pa lang namin, alam kong bawal na munang ipakita ang pagmamahal ko. Pero ang hirap pigilan, lalo na't hindi ko mapigilan na hindi siya pansinin noon. Marami siyang insecurities, nahihirapan sa maraming bagay, at umaaktong malakas kahit alam kong mahina rin siya. Gusto kong ipakita sa kanya na mahal ko siya, na naiintindihan ko siya. Pero ang tanging naiisip lang niya, ang agawin ko ang pamilya niya mula sa kanya. Hindi ko gustong kunin ang atensyon ng mga magulang niya. Nakakatawa dahil atensyon niya nga lang ang gusto kong kunin nun. Napalunok si Roxanne. Napatingin siya sa linya. Gusto niyang isiping kilala niya ang caller. Imposibleng mahal siya ng binata. Baka coincidence lang na pareho ng kwento. Nagpatuloy ang caller. Gusto ko lang siyang bigyan ng pamilya, ng tahanan dahil alam kong hindi niya nararamdaman yun sa mismong bahay nila. Palagi siyang nagsiselos, laging natatakot na mawala ang lahat. Parang nakakalimutan niya palagi ang sarili niya para sa ibang tao. At lihim akong nasasaktan para ron. Hindi ko alam, baka ginulo ko nga ang lahat nang dumating ako sa kanila nun. DJ Roxanne, nandyan ka pa ba? Tumango naman siya. Sige, continue, Loverboy.
Ngunit ngayon, lumipas ang mga taon. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Saad ng caller at napabuntong hininga. Pero palagi akong sumusubaybay at nakikibalita. Masaya ako na nasa hustong gulang na siya at masayang namumuhay ngayon kahit malayo sa totoong pamilya. At nakakatawa na kahit tinaboy niya ako noon, mahal ko pa rin siya. Sa tingin mo, insecure pa rin kaya siya? Galit pa rin kaya siya sa akin? Kung liligawan ko siya, sa tingin mo, maganda bang ideya yun? Handa na kaya siya para sa akin? Nanlamig ang mga daliri ni Roxanne sa microphone. Nakatitig siya sa soundboard at tumatakbo ang isip niya. Ang kwentong sinabi ni Loverboy ay malapit sa buhay niya sa paraang hindi niya inaasahan. Isang 15 taong gulang na babae na maraming insecurities. Siya lang naman iyon. Pero ang isang 20 taong gulang na lalaki na nagsisikap na mahalin siya, parang imposible. Biglang hindi mahanap ni Roxanne ang mga salita. Naisip niya ang panahong yon sa kanyang buhay noong siya'y naging insecure, hindi sigurado sa sarili at tila nakikipagkompetensya sa mundo sa paligid niya. Naisip niya ang panahong yon sa kanyang buhay noong siya'y naging insecure, hindi sigurado sa sarili at tila nakikipagkompetensya sa mundo sa paligid niya. Parang siya lang ang babaeng inilarawan ni Loverboy. Ang boses ni Eric ang nagpaalis sa kanyang mga iniisip. DJ Roxanne, nandyan ka pa ba? Tumikhim siya at sinusubukang itabi ang alon ng emosyon. Sorry. Tila naramdaman ng caller ang pag-aalinlangan sa boses niya. Gusto ko lang na nandyan para sa kanya. Alam mo ba yun? Ayokong pagsalosan niya ako sa kahit na ano dahil wala akong ibang ibibigay kundi seguridad sa puso niya. Na kapag ako ang kasama niya, wala siyang dapat ikabahala. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi niya kailangang matakot sa akin o sa iba. Na nandito ako para mahalin siya. Tulungan siyang malampasan ang mga insecurities na mayroon siya. Sa wakas ay nagsalita si Roxanne. Pero Loverboy, ang mga insecurities na yon may pagkakataon na kailangan niyang harapin mag-isa. Minsan ay hindi mo kailangang ayusin ang mga problema niya. Kung papasok ka at susubukan mong alisin ang mga insecurities na yon, magiging dependent siya sa'yo. Kailangan niyang matutunan kung paano manindigan sa sarili. Mas madaling matatanggal ang pagdududa sa sarili kung hindi umaasa sa iba. Lalong naging passionate ang boses ni Loverboy. Pero Roxanne, hindi ba maganda na may kasama ka habang kinakaharap mo ang laban na yon? Isang taong magmamahal sa'yo, na sumusuporta sa'yo. Medyo nagulat siya sa tanong ng binata. Tila parang sa kanya ang tanong na yon. Nakalimutan rin siyang tawaging DJ. Umiling siya at bahagyang sumimangot. Hindi Loverboy. Hayaan mo muna ang taong mahal mo na kilalanin ang sarili niya. Hindi ka pwedeng maging tungkod na hahawakan niya kapag nadadapa siya. Kailangan niyang matutong lumakad ng mag-isa. Kung hindi, hindi na talaga siya tatayo sa lahat ng pagbagsak na nangyayari sa kanya. Paikot-ikot ang usapan. Medyo nawiwindang na rin ang mga tao sa studio. Naramdaman ni Roxanne na tumataas ang kanyang pagkadismaya. Yun ang unang beses na pumatol siya sa caller. Okay naman ang argumento ni Loverboy, ngunit hindi niya maaalis ang pakiramdam na hindi nito lubos na naiintindihan ang kanyang mga opinyon. Nagkakamali ka, Roxanne, sabi ni Loverboy, mahina pero determinado ang boses. Ito ay tungkol sa pagiging nandyan para sa isang tao kapag kailangan kanila. Huwag silang hayaang harapin ang kanilang mga laban ng mag-isa. Naputol ang pasensya ni Roxanne. Hindi Loverboy, hindi yun pag-ibig. At nagkakamali ka kung sa tingin mo'y maayos mo ang kanyang mga insecurities sa pamamagitan ng pananatili sa kanya. Mas kaya ka nang mahalin kung marunong siyang magmahal sa sarili niya. Paano kung independent pala siya? Sana hindi ka nalang tumawag dito kung kukontrahin mo lang pala lahat ng sinasabi ko. Hindi naman kita pipilitin na gawin ang mga payo ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Halos maramdaman ni Roxanne ang bigat na sandaling dumidiin sa kanyang dibdib. Sinabi ng mga tao sa studio na tapusin ang tawag dahil nagkakainitan na sila. Maya-may bigla niyang narinig ang tawa ng binata. Hindi ka pa rin nagbabago, Roxanne. I missed you. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya pa narinig ang hulintong mga sinabi. Napapikit siya sa inis. I'm sorry, Loverboy. Sa tingin ko kailangan na nating tapusin ang tawag na to.
Bago pa ito makasagot, pinindot niya ng button at pinuto ng tawag. Napasandal si Roxanne sa kanyang upuan at tumunog ang music. Hindi niya inaasahan na ang pag-uusap ay mapupukaw sa loob niya. Ngunit ang memorya ng kanyang sariling insecurities noon, binalik lamang ng caller kanina. Huminga siya ng malalim at inayos ang sarili bago tumapat sa mikropono. Alright Fox, si Loverboy yon. Baka pag-usapan pa natin to sa ibang araw, ngunit sa ngayon, magpahinga muna tayo. Good night sa inyong lahat. Pinindot niya ang isang button at sumunod ng katahimikan. Pagkatapos ng trabaho, nasabon tuloy si Roxanne ng kanyang amo. DJ ka tungkol sa love tapos kinukontra mo ang caller? Dapat motivation ang binibigay mo sa kanya. Ano ka ba naman, Roxanne? Saad ng kanyang boss. Napayuko siya. Sorry po, hindi na mauulit. Naiintindihan niya naman yon. Hindi lang mapigilang mainis dahil pakiramdam niya siya talaga ang inilalarawan ng caller. Kaya nang makauwi siya, tumawag agad siya kay Yaya Esme. Yaya, alam ko may contact po kayo sa bahay, pero may balita po ba kayo kay Eric? Tanong ni Roxanne. Bakas naman ang pagtataka sa boses nito. Si Eric ba? Yung binatang nakatira sa inyo dati? Wala na siya ron, Roxanne. Ang sabi sa akin ng isang kasambahay sa inyo, pagkatapos mong umalis, walang pagdadalawang isip na umalis din itong sa Eric. Tinanggihan na rin daw ang scholarship na binigay ng mama mo sa kanya. Napasinghap si Roxanne. Hindi siya makapaniwala na umalis din pala si Eric. Iniisip niyang sobrang nalungkot ang kanyang ina. Para pa namang anak ang turing nito sa binata. Ano po kayang nangyari sa kanya, no? Nagbabaka sakaling tanong ni Roxanne. Yun ang hindi ko alam, Roxanne. Wala na akong balita at hindi na rin naman yata siya hinanap ni Mama Lu. Saad ni Yaya Esme. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga na lang si Roxanne. Hindi talaga siya mapakali. Malakas ang kutob niya na sina Eric at Loverboy ay iisa. Napasinghap siya. Pero imposible yon. Sabi ni Loverboy, mahal niya yung girl. Bakit? Mahal ba ako ni Eric? Hindi naman na. Gulong-gulang isip ni Roxanne. Itinulog niya na lang iyon. Siguradong makakalimutan niya rin ang lahat sa paglipas ng mga araw. Gayunpaman, sa gitna ng simple at kontentong pamumuhay, may magbabalik sa buhay ni Roxanne. Roxanne? Nanginginig ang boses ng kanyang ina na bumasag sa katahimikan. Naparito kami ng papa mo para humingi ng tawad. Naninikip ang dibdib niya. Ano pong ginagawa niyo po rito? Alam namin na mga taon nang nakalipas. Hinayaan ka namin na hindi muna bumalik dahil alam namin na masakit para sa iyo ang mga nagawa namin ng mama mo. May sakit sa mga mata ni Henry. At naiintindihan namin kung ayaw mo kaming makita. Pero please, pakinggan mo lang kami ng mama mo. Nanginginig ang mga labi ni Roxanne. Lumayo siya mula sa isang buhay kung saan hindi nakikita ang pagmamahal bilang solusyon. Kung saan ang pag-ibig ay ibinibigay bilang isang gantimpala at ang kanyang kaligayahan kailangan pang paghirapan. Hindi ko po maintindihan, bulong ni Roxanne. Bakit ngayon pa? Ang mga mata ng kanyang inay lumuluha. Dahil nagkamali kami na nahihiya na kaming humarap sa iyo, anak. Nabulag kami ng legacy, pangalan ng pamilya at lahat ng bagay na inakala naming mahalaga. Pero wala na sa mga yun ang isip namin ni Henry, Roxanne. Ang mahalaga'y ikaw, kayong dalawa ni Tristan at ang pamilya natin. Sinusubukan ni Roxanne intindihin ang mga salita. Hindi siya makapaniwala na darating ang araw na yon. Nanghina ang mga paa ni Roxanne at sumandal siya sa frame ng pinto bilang suporta. Gusto niya yun noon. Gusto niyang makita siya ni Henry at Malu, maunawaan ang sakit na dinala niya sa lahat ng mga taon na yon. Ngunit ngayong nandun na, parang hindi totoo. Isang bahagi sa kanyang sarili ang gustong tumakbo, na umatras sa buhay na binuo niya para sa kanyang sarili. Ang buhay kung saan hindi niya kailangang umasa sa mga ito. Dahan-dahang humakbang ang kanyang ama. Lumipat na kami at umalis ng hasyenda, Roxanne. Nagsimula kami ng bago.
Hindi na namin gusto ang buhay na yon. Gusto namin ang buhay na kasama ka. Isang simpleng buhay. Wala nang inaasahan. Wala nang pressure. Napalunok si Henry at nanginginig ang boses. Gusto naming maging isang pamilya muli tayo, Roxanne. Isang tunay na pamilya. Gusto ka naming bumalik, anak. Bumuhos ang mga luha ni Roxanne. Hindi mapigilan at nanginginig ang kanyang katawan. Para bang ang bigat ng lahat ng hawak niya sa loob ng maraming taon, sa wakas nabitiwan niya na. Noon pa man ay pinangarap niya na iyon, mapagtanto ng kanyang mga magulang ang mga pagkakamali. Gusto niyang bumalik, gusto niyang ayusin ang mga bagay. Hindi ko na po alam kung paano ko po kayo mapapatawad. Napabuntong hininga si Roxanne sa pagitan ng mga hikbi. Sobrang tagal. Masyado na po akong nasaktan. Maingat na humakbang palapit ang kanyang ina at mahigpit siyang niyakap. Babawi kami, Roxanne. Ipinagmamalaki ka namin. Pasensya na kung hindi kami naging mabuting mga magulang sa'yo. Nagkamali kami na hindi ibinigay sa'yo ang pagmamahal. Napakasimple at napakasinsero ng mga salita ng kanyang mga magulang. Nanginig ang mga balikat ni Roxanne habang lumalakas ang pag-iyak. Para bang sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sa wakas ay nakahinga na siya. Sa wakas ay hinayaan niyang maramdaman ang pagmamahal na lagi niyang inaasam. At sa sandaling yon, habang nakatayo sa pintuan ng kanyang apartment, alam ni Roxanne na hindi na mauulit ang mga bagay-bagay. Ang nakaraan ay hindi mabubura, ngunit marahil ang hinaharap ay maaaring maging iba. Simula ng araw na yon, muling nakauwi si Roxanne sa kanyang pamilya. Umalis na nga ang mga ito sa hasyenda. May negosyo pa naman ang kanyang ama, kaya hindi sila natatakot na maghirap. Nabuhay lang silang apat ng masimple at puno ng pagmamahal. Sa lahat ng nangyayari sa buhay ni Roxanne, may isa pang magbabalik mula rin sa nakaraan. Eric? Nanginginig ang boses niya habang nakatayo sa kanilang sala. Anong ginagawa mo rito? Tumingin sa kanya si Eric. Sumilay ang ngiti at para bang gandang-ganda sa kanya kahit bago siyang gising. Pumunta ako para makita ka, Roxanne. Sana magustuhan mo ang mga to. Napakurap si Roxanne. Hindi pa rin lubos makapaniwala sa nakikita. Mabilis niyang inayos ang buhok na hindi niya inabalang suklayin. Nakapantulog pa nga siya. Simula nang tumawag si Loverboy sa istasyon, naisip niyang si Eric iyon. Dinidinay niya lang palagi dahil alam niyang walang nararamdaman sa kanyang binata. Subalit nang makita niya si Eric ngayon, doon at may mga bulaklak at mga regalo, parang isang panaginip lang. Napailing siya sa pagkalito. Hindi ko maintindihan. Bakit ka nandito? Hindi mapawi ang ngiti ni Eric habang titig na titig sa kanya. Nililigawan kita, Roxanne. Pinayagan ako ng mga magulang mo. Nandito ako para hingin sana ang puso mo. Mas malaya na dahil nasa hustong gulang ka na at mukhang masaya na. Gustong-gusto kitang puntahan dahil gusto mong mag-isa. At sinabi mo rin sa akin na ang mga insecurities na nararamdaman mo, kailangan mong harapin ng mag-isa. Kaya naghintay pa ako ulit. Sana ngayon, pwede na. Nanlaki ang mga mata ni Roxanne. Ikaw talagang caller na yon? Humalakhak si Eric. Oo, DJ Roxanne. Gustong-gusto ko lang marinig ang boses mo ng gabing yon. Birthday ko at miss na kita. Hindi ko inasahan na tawag ko ang unang makakapasok sa programa ninyo. Kaya nang marinig kong boses mo, sobrang magandang regalo na para sa akin. Napalunok si Roxanne. Nagiinit ang kanyang mga pisngi. Sinong hindi mamumula, gayong alam niya nang mahal pala siya ni Eric noon pa man. At wala siyang ibang ginawa kundi pagselosa ng binata pagdating sa mga magulang niya. Bakas ang senseridad sa boses nito. Alam kong sorpresa to, ngunit matagal ko nang alam sa sarili ko na gusto kitang makasama. Ang mga magulang mo, matagal na rin nilang alam. Ibinigay nila sa akin ang kanilang basbas na gawin to sa tamang paraan. Siyempre, confident ka kasi alam mong gusto ka rin nilang anak. Natawa naman si Eric. Advantage ko na rin para makahigit ako sa ibang mga gustong manligaw sa'yo. Gusto ako ng mga magulang mo pero hindi nila alam. Ikaw ang gusto ko, Roxanne. Napairap naman siya. Lumambot ang ekspresyon ni Eric at marahan siyang niyakap. Miss na miss talaga kita. Hayaan mo muna akong yakapin ka ng ganito. Ayokong gawing komplikado ang mga bagay nun. Gusto kong makasigurado. Bata ka pa rin. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ating pinagdaanan, pagkatapos kong makita kung gaano ka katatag ngayon at kasaya, kung paano mo binuo ang buhay mo mula sa wala,
Napagtanto ko na hindi ko na talaga kayang itago ang aking nararamdaman. Mas lalong humigpit ang yakap ni Eric. Hindi ko ginustong isipin mo na kaibigan lang ako o kaaway at kakompetensya sa anumang bagay. Na isang taong papalit sa kuya mong si Piolo. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon para sabihin sa iyo ang totoo. At ayokong matakot ka sa ideya na aagawin ko sa iyo ang pamilya mo. Naninikip ang dibdib ni Roxanne sa sinabi nito. Hindi ko na iniisip yun ngayon. Masaya na kami ng pamilya ko at napatawad ko na rin sila. Sorry dahil kahit alam kong wala kang kasalanan, dinamay pa rin kita sa galit ko. Sobrang immature ko lang talaga at nadadalas ng mga ginagawa sa akin ng pamilya ko. Kumawala si Eric at namungay ang mga mata. Nararamdaman mo lang yon at naiintindihan kita. Sa lahat ng oras, iniisip mo na baka agawin ko ang pamilya mo. Pero ang totoo, ako ang gustong umagaw sa'yo mula sa kanila. Gusto kitang makasama, Roxanne. Gusto kong bumuo ng isang buhay kasama ka. Isang buhay na hiwalay sa mga pressure at inaasahan na yung pamilya nun. Inilabas ni Eric ang isang hair clip. Marahan itong inayos ang kanyang buhok at inilugay iyon. Na kapag kasama mo ako, pwedeng-pwede kang maging totoo sa sarili mo. Namuo ang mga luha ni Roxanne. Naiinis ako sa'yo. Naiinis ako na binigay mo sa akin ang lahat ng atensyon mo noon kahit hindi ko naman kailangan. Niyakap siyang muli ni Eric. Mahal na mahal talaga kita. Liligawan kita hanggang sagutin mo ko, Roxanne. Gumugol siya ng matagal na panahon sa pagbuo ng isang buhay para sa kanyang sarili. Nasanay siya dahil palaging wala para sa kanyang mga magulang noon. Buhay kung saan hindi siya umaasa sa sino man, lalong-lalo na kay Eric. Ngunit ang lambing sa mga mata ng binata at ang sinseridad sa mga salita, nagpaisip sa kanya na baka lang pwede niya itong bigyan ng pagkakataon. Sa mga lumipas na buwan, naging masugid na manliligaw niya na nga si Eric. Hindi rin nagtagal, sinagot niya rin naman ito. At ang binata, mukhang nagmamadali talaga dahil gusto na siyang pakasalan kaagad. 25 ka pa lang, 30 na ako. Maawa ka naman, Roxanne. Gusto ko nang lumagay sa tahimik. Hindi pang mamadali ito. Matagal na akong naghintay sa'yo. Malambing na sabi ni Eric. Mahina siyang tumawa at hinaplos ang mukha nito. Tinanggap ko na nga ang proposal mo. Ano pa bang inuungot mo dyan? Sabihin mo nga, mahal mo ko. Hindi mo pa sinasabi. Saad ni Eric. Napairap siya sa pagiging clingy nito. Sige na. I love you na. Okay na? May pigil naman itong ngiti. Baka gusto mo nang basahin yung libro ko na may SPG para kapag honeymoon na natin, may alam ka na. Aray! Bakit mo ako kinurot? Nanlaki ang mga mata ni Roxanne. Pilyo ka talaga kahit kailan. Mukha kang mabait sa iba pero sa akin napakapilyo mo. Mahina namang tumawa si Eric at mas lalong naglambing sa kanya. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ni Roxanne, wala na siyang mahihiling pa. Gayunpaman, mukhang may ibang plano pa sa kanya ang Diyos. Ano po? Sa akin po ipinamana ni Lola ang hasyenda at ang kumpanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Roxanne. Nagkatinginan sila ng mga magulang niya. Hindi siya makapaniwalang sa kanya iniwan ang lahat. Kaya ang Tito Lucas niya at ang mga pinsang hilaw, galit na galit sa kanya. Gayunpaman, pinrotektahan siya ng kanyang ama sa mga ito at pinamukhang wala naman talagang karapatan ng mga ito sa kayamanan ng lolo niya simula pa lang. Huwag kang magtaka, mahal. Baka nakita ng lolo mo lahat ng ginawa mong effort kaya sa'yo niya iniwan ang lahat. Proud kami sa'yo. Alam namin kaya mo yan. Saad ni Eric sa kanya. Simula ng araw na yon, bumalik na sila sa hasyenda. Wala na rin namang magawa ang mga kamag-anak nila dahil nasa kanya na ang lahat ng ari-arian. Hindi rin nagtagal, nagpakasal na sila ni Eric at nabiyayaan ng anak na babae. Masaya naman ang mga magulang niya dahil sa apo na dumating sa buhay ng mga ito. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamagandang regalo at pamana na maibibigay natin sa ating mga anak ay ang ating oras, atensyon at pagmamahal. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.